ay makita po natin, doon sa takbo ng binasa natin, ay nagkaroon po ng pagtutuligsa sa isa sa orihinal na apostol ng Panginoon Kristo na si Pedro. Sabi rito, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro pumunta sa Jerusalem, tinuligsa ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Si Pedro, pagkatapos na si Pedro ay makabalik, galing po sa kanyang ministeryo sa pangaral ng salita ng Diyos, siya po ay nangaral doon sa pamilya ni Cornelio at sa iba pang mga hintil. Pagkatapos po nito na siya ay makabalik, siya po ay tinuligsa ng ilan sa mga kapatid na masugid na sumusunod sa kautusan ng mga Hudyo. Nabalitaan po nila na itong si Pedro ay nakasalimuha sa mga hintil. At dahil dito, maraming mga hintil ang tumanggap ng salita ng Diyos at yun yung naging napakalaking issue para sa kanila. Ilan sa mga kapatid na kasama ni Apostol Pedro ay tinuligsa siya. Kumbaga, sinasabi nila na bakit itong si Pedro ay nakikisalamuha sa hindi mga Hudyo. Kasi po yung mga sa Hudyo po, meron po silang sinusunod. Meron po silang batas na ang isang Hudyo ay hindi dapat makisalamuha, makipag-usap sa hindi Hudyo, kumbaga yung mga hintil. Ganun po man, itong si Pedro ay pumunta at nabisyon sa lugar ng mga taong hindi hintil. Kung kaya't nung marinig ito, ay yun po ay naging malaking issue na ilan sa mga kapatid na Kristiyano na kasama ni Apostol Pedro. Alam natin na si Pedro ay isa sa orihinal na disipulo ng Panginoon. Katulad po ng Panginoong Hesus na galing sa lahi ng mga Hudyo, si Pedro ay isang Hudyo at lumaki sa kaugalian at tradisyon ng mga Hudyo. Yun nga po, sabi ko kanina, sa batas ng mga Hudyo, hindi sila nakikisilamuha sa mga hintil. Dapat sila lamang, na wala silang ibang kasama na hindi nila kauri. Sa kabilang panig naman, ito naman si Cornelio, na kung saan siya ay binahagian niya ng mabuting balita, ay dito po sa tekstong ating binasa, pinakilala po siya rito. Dito po pala sa chapter 10 ng mga gawa, na pinakilala siya rito bilang kapitan ng batalyong Italyano, hukbo ng Romano. Yun po ang pagkakilala kay Cornelio. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Yung si Cornelio, sumasamba siya sa Diyos. At tunay ang Diyos na sa kanya sinasamba. Siya ay matulungin, yung pagkakilala sa kanya rito sa chapter 10. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Kaya nga nung mabalitaan nila na si Pedro ay nakisalamuha sa mga hintil at naging malaking issue na yon sa kanila. Ilan sa mga kapatid ay binigyan siya ng issue. Tinuligsa siya. Yun nga, sabi rito, unang sinabi sa kanya, bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil? Yun yung tanong ng ilan sa mga kapatid na tumutuligsa kay Pedro. Sapagkat, yun nga, hindi dapat yun ginawa ni Pedro kung susundin yung batas ng mga Hudyo. Gusto nilang ipamukha kay Pedro na mali yung kanyang ginawa. Ang mga katulad natin ay hindi nakikisalimuha sa hindi nating kauri. Yun yung gusto nila iparating kay Pedro. Naalala niyo po ba yung babaeng taga Samaria na nilapitan ng Panginoong Hesus upang humingi ng inumin? Anong sabi ng babae sa Panginoon? Ikaw ay Hudyo. Sabi ng babae sa Panginoon, nung ang Panginoon ay lumapit sa kanya upang humingi ng tubig. Ako'y Samaritana, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi ng babaeng yun, sapagkat alam niya na hindi nakikihalabilo ang isang Hudyo sa hindi nila kauri. Kaya itong mga bumabatikos kay Pedro, yung ganun yung kanilang kaisipan.
Bagamat sila ay mga Kristiyanong Hudyo, hindi pa rin sila nakakalaya sa ganung kaugalian bilang mga Hudyo. Hindi lang yon. Sabi rito, nabalitaan nila, nalaman nila na nakisalo pa si Pedro sa mga ito. Ano ibig sabihin po ng nakisalo? Sabi rito, bagamat pumasok sa bahay ng mga hintil. Bakit pumasok sa bahay ng mga hintil? At ikalawa, bakit nakisalo ka pa, Pedro? No? Nakikain ka pa sa mga taong ito. Ano ba yung ginawa mo? Hindi mo ba na naiisip yung ating batas bilang isang Hudyo? Bakit mo ginawa 'yon? So yun po yung mga tanong ng ilan sa kapatiran kay Pedro. Itong gantong kaisipan ng mga ibang kapatid ni Pedro ay pagpapakita na sila ay nakatuon pa sa kanilang tradisyon bilang mga Hudyo. Kaya ganun nila ang kanilang kaisipan, masyado nilang pinandidirihan yung mga hintil. Hindi pa nila matanggap, hindi pa nila ganung nauunawaan yung salita ng Panginoon. Di ba po, ang Panginoon ay umakyat sa langit, yun nga yung sabi ko kanina, ang utos niya, umayo kayo, gawing alagad ang lahat. Ano po, ibig sabihin, ang utos na ito ay pagpapakita ng Panginoon na dapat walang pinipili. Kasi lahat Pero dito sa mga Kristiyanong Hudyong ito, meron silang pinipili. May kinikilingan sila, no? Tingin nila dito, itong mga hintil na ito ay walang halaga. Ang mababang uri ng mga tao. Ganun ang tingin nila ng mga Hudyong ito, ng mga Kristiyanong Hudyong ito sa mga hintil. Mga marumi at hindi dapat binibigyang pansin. Sila ay mga makasalanan. Hindi pinili o kabilang sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Ano po, yun po yung kaisipan ng mga Kristiyanong Hudyong ito na bumabatikos kay Pedro noong mga oras na yon. Ganon ang kanilang tingin sa mga hindi nila kauri. Masyado silang naging bias, hindi naging patas. Dahil naging ignorante sila sa sinasabi ng Panginoon, naging matigas ang kanilang ulo sa utos ng Panginoon. Katulad na sinabi ng Panginoon, yun nga, nung umakyat siya sa langit, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So hindi pa rin nila naunawaan yung sinabi ng Panginoon na yon, na kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Tingin niyo po, ito ba ay talagang hindi nila naunawaan o talagang matigas lang ang ulo nila at sila ay nakapokus pa rin doon sa kanilang batas bilang isang Hudyo na hindi dapat sila makisalamuha sa mga hindi nila kauri? Bakit ganon yung kanilang pagbabatikos kay Pedro? Ganong okay naman yung ginawa ni Pedro. Maganda naman. Di ba? Si Pedro ay nagbahagi kasi dito ng mabuting balita sa pamilya ni Cornelio at sa iba pang mga tauhan niya. Sila ay mga hintil. No? Ganun pa man, ay binigyan ito ng napakalaking issue. Dahil sila po ay nakapokus pa rin doon sa kanilang mga kaugalian at tradisyon bilang isang Hudyo. Ano po? Dito pa lang sa sinabing ito ng Panginoon, no, yung kayo ay magiging saksi ko. Kung alam nila, ito susundin nila at hindi dapat nila tanungin si Pedro, bakit nakikisalamuha siya sa mga hintil. Kung nauunawaan nila ito, utos ng Panginoon ito, hindi nahantong sa gantong pagtatanong at pagtutulig sa kay Pedro. Kasi mauunawaan nila yon. So ito'y pagpapakita na ilan sa mga kapatid doon na kasama ng Apostol Pedro ay hindi naunawaan yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Ikalawa, doon yung pagiging matigas ang puso. No? Kaya napakahirap po na sa isang Kristiyano na hindi talaga masyadong nauunawaan ano yung sinasabi ng Bible. At doon, dinagdagan pa ng katigasan ng ulo na hindi sinusunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No, at pwede rin humantong sa paninira sa kapwa, katulad ng nangyaring ito.
tatanungin nila ng tatanungin si Pedro, ganung mabuti naman yung purpose ni Pedro at maganda. Ganun pa man, itong mga nagtatanong, itong mga to, yung mga nagtatanong kay Pedro, no, hindi sila ganung, hindi sila mga purong Hudyo. No, ganun pa man, sila ay kabilang, no, na nagkaroon ng kaligtasan, katulad nila Rahab and Ruth, no, na hindi naman mga Hudyo, pero piniling iligtas ng Panginoon. Dito po, maging ang Panginoon Kristo ay ipinakita niya na hindi siya nagtatangi. No? Nung minsan ay kinausap niya ang isang babaeng Samaritana na taga Samaria, at nung siya ay sabihin doon sa babaeng ito yung klase ng buhay ng babaeng ito. Kaya nalaman nung Samaritanang babaeng ito na siya yung tagapagligtas o Misaya na darating. At yung babaeng yun, yung kauna-unahan na naging babaeng misyonera doon sa lugar na yon. Dahil siya po yung nagsabi ng patungkol sa Panginoon Kristo. So dito ay pinapakita rito na ang Panginoon Kristo mismo ay hindi nagtatangi. Ano po? Masyado lang nilang tinuligsa si Pedro. Kaya sa kanilang pagtatanong ay sinalaysay na ni Pedro kung bakit niya ginawa yun. Po, para kung dito makita po natin, walang ganung pakikipagtalo na ginawa si Pedro, kundi sinalaysay lang niya kung ano yung dapat niyang sabihin. Kaya dito, sa ikalawang punto natin, ang patotoo ni Pedro, verse 4 to 14. Sabi rito, ito yung kanyang kwento, ito yung kanyang paliwanag doon sa mga taong tumutuligsa sa kanya na mga Kristyan, na mga kasama niya. Sabi niya rito, ako'y nasa lungsod ng Joppa. Po? Ang lugar na ito ay malapit sa tabing dagat. No, yung Joppa, yung lugar na yon. Na doon yung bahay na kanyang tinutuluyan. At siya po, ng oras na yon, ay nasa rooftop at nananalangin nang makita siya ng pangitain. Po, habang siya po ay nadoon sa bubong, pero nyo, no, nasa rooftop si Pedro, nananalangin. At pagkatapos sa gitna ng kanyang panalangin, ay meron siyang nakitang pangitain. At ito po yung pangitain niya. Now, mula sa langit, ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Now, imagine niyo po, no, na yung pangitain ni Pedro, no? Dito may bumababang isang malaking kumot at nakabitin sa 4 na sulok. Ngayon, habang pinagmamasdan itong mabuti ni Pedro, nakita niya roon ang iba't ibang uri ng hayop. Ano po yung sabi rito? Itong mga hayop na ito ay lumalakad, gumagapang sa lupa, mababangis, at mga lumilipad. Ito pong mga hayop na nadoon sa kumot na yon, ay ito po yung mga hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo sapagkat itinuring nila itong marumi. Pero bakit ganon? No, alam ng Diyos na si Pedro ay isang deboto at masugid din na tagasunod ng batas ng Hudyo, pero doon, binibigyan siya sa kanyang pangitain, binibigyan siya ng mga hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo o ayaw ng mga Hudyo. Kaya nga dito, nung makita ito ni Pedro, no, ay kasunod nun, meron siyang tinig na narinig. Ang sabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Inutusan siya ng isang tinig sa kanyang pangitain na magkatay ng pagkain. Sapagkat ng mga oras na yon, sa kanyang panalangin, marahil siya yung nagugutom na. Nagugutom na siya at gusto na niyang kumain. Kaya nga ito, mayroong binibigay ang Diyos. Kaya lang, ayaw niya. Bakit? Yun nga, hindi siya kumakain ng mga ibinibigay sa kanya ng Diyos sapagkat iyon ay tinuturing niyang marumi.
Kaya nga nung inaalok siya na kumuha ka, magkatay ka, at kumain ka. Ang sagot ni Pedro, hindi ko magagawa yan. Bakit? Bakit? No? Sabi ni Pedro, hindi daw niya kayang gawin yon. Bakit? Kasi nga siya ay lumaki sa kaugalian ng mga Hudyo, kaya hindi niya kayang gawin yon. Ni kumain ng mga hayop na pinagbabawal ng mga Hudyo. At muli siyang nakarinig ng tinig mula sa langit na nagsasabi, huwag mong ituring na marumi ang anumang nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari yon, at pagkatapos ay hinila pataas ang lahat ng yon. After po na mangyari yon 3 beses, nawala na hinila na yung kumot pabalik sa langit. Dito po mga kapatid, makita po natin kung paanong baguhin at hipuin ng Diyos ang puso at isip ni Pedro sa kaisipan sa mga hintil. Sa pamamagitan ng pangitaing ito ni Pedro, ay ipapakita ng Diyos sa kanya na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Sa pamamagitan ng pangitaing ito, ay babasagin ng Diyos yung batas ng mga Hudyo na babasagin ng Diyos at tatanggalin ng Diyos yung pader na namamagitan sa Hudyo at mga hintil. Nang oras ding yon, ay may 3 lalaking dumating sa tinutuluyan niya. At ang purpose nila ay para sundin si Pedro at dalhin kay Cornelio na ang isang hintil upang ipangaral ang mabuting balita. Ito po ay instruction ng Diyos kay Cornelio na ipasundo si Pedro. Dahil nga po, noong mga oras si Pedro ay natapos na nang makita niyang pangitain, kasunod doon ay may dumating na nasusundo sa kanya na 3 lalaki. At ito pong susundo sa kanya ay galing po ito kay Cornelio. Dahil binigyan ng instruction ng Diyos si Cornelio na ipasundo si Pedro. Ngayon, kung tatanungin natin, paano pong natanggap ni Cornelio ang instruction na ipasundo si Pedro? At bakit niya ipinasusundo si Pedro? Paano niyang nakilala si Pedro? Kasi ang layo po nun Joppa, Jerusalem, milya po yan, 50 miles ang pagitan. At hindi niya kailanman nakita si Pedro o kilala. Ganun pa man, ay dito makita po natin na pinasundo ni Cornelio si Pedro. Nakilala po ni Cornelio si Pedro sa pamamagitan din ng isang pangitain. Dito po sa chapter 10 ng Aklat ng Mga Gawa, sabi rito, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain, si Cornelio. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Tumingin siya, natakot na takot, at tinanong, ano po yun? Sagot niya sa isang anghel. Sumagot ang anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga mahirap. Magsugo ka ngayon din ng ilan ng tao sa Joppa upang sundin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag din Pedro. Ito po yung instruction ng Diyos kay Cornelio. Kaya po, nagpasugo siya ng 3 tao doon sa Joppa upang sundin si Pedro. Kung mapapansin po natin, dito sa chapter 10, si Cornelio ay isang taong deboto. Pag sinabing deboto, yung oras niyan talagang inilalaan niya sa Diyos. So sa anumang bagay na kanyang paglalaanan. Sabi rito, si Cornelio ay isang deboto, kasama ng kanyang pamilya, sumasamba sa Diyos, palasamba siya sa Diyos, mapanalanginin, matulingin. Ganun pa man, sa kabila ng ang Panginoong Hesus. At marinig niya ang mabuting balita, kaya pinakilala ng Diyos sa kanya si Pedro na siyang mangangaral tungkol sa Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Makikita po natin dito sa buhay ni Cornelio, siya po ay isang matulungin, sumasamba sa Diyos,
kasama ng kanyang pamilya, tumutulong sa mga Hudyo. Ganun pa man, hindi po sapat yon. Yung kabutihan niya para matamo niya ang kapatawaran ng Panginoon. Kinakailangan niyang marinig ang mabuting balita. Kinakailangan niyang marinig ang tungkol sa Panginoon Kristo at tanggapin ang Panginoon para lubusan mapasa kanya ang kapatawaran ng Panginoon. Na po, hindi sapat ang kabutihan ng tao. Kinakailangan ng Panginoon Kristo para matamo natin ang kapatawaran ng Panginoon. At kay Pedro naman, hindi siya nagdalawang isip, no? Nung sunduin po siya ng mga tauhan ni Cornelio, hindi siya nagdalawang isip na sumama sa mga ito. Bakit po? Sapagkat inunahan na siya ng banal na Espiritu. Sinabihan na siya ng banal na Espiritu na merong darating sa iyo upang ikaw ay sundiin. At huwag kang tatanggi, huwag kang mag-atubiling sumama sa kanila, sapagkat yon ang instruction ng Diyos. Kaya itong si Pedro ay sumama dito sa mga tauhan ni Cornelio. Sabi dito sa verse 12, no? Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. At sumama din sa akin ang 6 na kapatid ng ito na pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Mapapansin po natin na habang ipinapakita ng Diyos ang vision kay Cornelio, ay nagpakita din ng vision kay Pedro. Pinagtagpo ng Diyos ang dalawang ito sa pamamagitan ng pangitain. Ano po? Sa Kawikaan 29 verse 8, kung saan walang pangitain, ang mga tao ay napapahamak. So napakahalaga po ng pangitain. Napakahalaga ng vision. Sapagkat ito po yung ito yung gagabay sa iyo para magtagumpay ka o hindi ka mapahamak. Kaya nga po, di ba sa Cornerstone dito, binabasa po natin tuwing umaga yung ating mission vision. Diyan po tayo nakapokus. Yan po yung gagawin natin. Bakit? Kasi yan po yung binigay ng Diyos sa ating mga leader nung nagsisimula pa lang ang iglesyang ito. Hindi lang po yan basta, ito na yung ating pinanalangin po yan. Nag-prayer and fasting sila. Lord, ano ba yung vision na ibibigay mo sa amin para sa iglesyang ito? Kasi nga po, napakahalaga nito. Dahil kung wala nito, pwedeng mapahamak ang isang tao. O pwedeng hindi lumago ang isang iglesia pag walang vision. Kaya dito, pinagtagpo yung pangitain nila Pedro at ni Cornelius. Ganito kahalaga ang bawat leader na may pangitain mula sa Diyos. Kung wala nito, patuloy na maraming mapapahamak. Ang patotoo ni Pedro, isang Hudyo, siya po ay hindi maganda yung kaisipan niya dati sa mga hintil. Tapos, siya po ay tililigsa. Ganun pa man, naipakita niya ang magandang patotoo. Napakahalagang patotoo. Kaya nga po, tayo bilang mga Christian, napakahalaga ng patotoo. Sapagkat dito tayo ay makakahikayat ng mga kaluluwa sa Panginoon. Pagkatapos po nun, ng mga paliwanag ng Diyos, pagkatapos po nun, ng paliwanag ni Apostol Pedro yon tungkol sa kanyang pangitain, ay yung mga halos wala na pong masabi. Yung mga tumitiligsa sa kanya. Natahimik na po siya. So yung mga gawa ng Diyos sa buhay ni Pedro, ang magpapatunay na yun ay kalooban ng Diyos. Kahit sa atin yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, yung mga pagbabago ng buhay natin, ito yung magpapatunay na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Na ang Diyos ay kasama natin. Ang iglesyang to, hindi po lalago pag hindi natin kasama ang Diyos. Bakit lumalago po ito? Isa sa nagpapatunay na ang Diyos ay kasama natin. Di ba? Na ang Holy Spirit ay naririto. Yung banal na Espiritu na siyang bumaba nung panahon ng Pentecost. At ang banal na Espiritu na siyang bumaba nung si Apostol Pedro ay nangangaral doon sa mga hintil.
Kasi po nung si Apostol Pedro po ay nangangaral kila Cornelio na sa mga hintil, ang banal na espiritu bumaba rin sa kanila, pinuspos din sila ng banal na espiritu. So, ito pong mga gawang ito po yung magpapatunay. Ito pong mga patutong ito pong magpapatunay na nadoon ng Diyos. Maging sa iglesyang ito na lumalago ay isa sa pagpapatunay na kasama natin ng Diyos. Na po. Ikatlong punto po, ang mga gawa ng Diyos at ang yung pagbaba ng banal na espiritu sa mga hintil, sa kamag-anak ni Cornelio ay napakalaking halaga. No, habang ito po ay kinukwento niya doon sa mga tumutuligsa sa kanya, no, ay marahil ng mga oras na yon, ang banal na espiritu ay binabago na din yung kaisipan ng mga taong tumutuligsa sa kanya. Makikita po natin, no, yung pagkilos ng Panginoon, yung pagbabago ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain sa buhay ni Pedro. Paghipo ng Panginoon sa puso ni Pedro at ang paghipo ng Panginoon sa puso ng mga taong tumutuligsa sa kanya habang siya ay nagkukwento at nagpapatotoo ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ito po, ang kasulatan ang magpapatunay sa mga pangyayari. Di ba? Kung ano nangyari noong Pentecost, yun nga po, ganun din ang nangyari sa mga hintil. Kung ano po yung kayang gawin ng Banal na Espiritu sa kanila, kaya din po nang gawin ng Banal na Espiritu sa atin yun. Kung nararamdaman nila at naranasan nila ang presensya ng Banal na Espiritu noon, ngayon ay maranasan din natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Dito nga po sa verse 17, sabi ni Pedro dito, kasi nga, siya po ay, kumbaga pinipigilan siya eh. Ayaw siyang papuntahin sa mga hintil. Pero dahil sa yun ay instruction ng Panginoon sa kanya, instruction yun ng Banal na Espiritu, no, na ipakita sa kanila na ang Diyos ay hindi nagtatangi, kaya sabi rito ng Apostol Pedro, no? Kung ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin ay binigay sa kanila, sino ako upang hadlangan ang kalooban ng Diyos? No? Sino ako? Sabi ng Apostol Pedro, na hadlangan ang kalooban ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Diba? Sabi niya dun sa mga tumutuligsa sa kanya. Kaya nung marinig ito ng mga tumutuligsa sa kanila, wala na silang masabi. At alam natin na hindi lang din dahil sa sinasabi ni Pedro yon, at nadoon yung Banal na Espiritu. Nadoon yung Banal na Espiritu na patuloy na kumikilos. Kaya itong mga Hudyong ito, na mga Kristiyano na tumutuligsa sa kanya, ay wala nang masabi, kundi tanggapin yung katotohanan na ang Diyos ay walang kinikilingan, na ang Diyos ay walang pinipili, na ang Diyos ay, ang Panginoon Kristo ay tinanggal na niya yung napakalaking pader na nagdi-divide sa Hudyo at mga Hintil. Ito po. Kaya sabi rito sa verse 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa. Ano po? Ganyan po, no? Kapag pinakita mo yung magandang patotoo sa ibang tao, wala na silang magagawa kundi tanggapin ang mabuting balita, kundi tanggapin ang katotohanan. At dito, alam natin na habang sinasabi ni Apostol Pedro dito, ay siya po ay puspos ng Banal na Espiritu. Puspos po siya. Kung kaya't ganoon na lang na natahimik yung mga taong ginagawan siya ng issue. Ano po? Nawasak ang pader na naghahati sa mga Hudyo at mga Hintil. Nabasag ang mga taong bias, no? Yung mga tao na may kinikilingan, nabasag sila. Naging mapagkumbaba sila sa Diyos. Diba, nawala yung kanilang mga kayabangan dahil sa sinabi ni Apostol Pedro, dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu. No, nalaman nila na ang mabuting balita ng kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga Hintil. Diba, naalala niyo po, nung ang Panginoon Kristo ay nakapako sa krus, diba, merong nangyari dun sa napakalaking tolda. Anong nangyari po ron? Nahati po yon.
Alam niyo po, sabi nila, yung napakakapal na kurtinang yon, hindi po kayang hatiin yun ng tao. Makapal po yun. Pero nahati yun. Nung ang Panginoon Kristo ay nakapako dun sa krus na Kalbaryo, na nagpapakita, yun nga po, na ang Panginoon Kristo mismo ay walang tinatangi at tinanggal na niya yung ganong pader. Ano po? Nawasak ang tabing. Po, ito po ang ginawa ng Panginoon Kristo para pag-ugnayin ang magkahiwalay. Po, ang pinili at hindi pinili, lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ano po ang humahadlang sa atin para magbahagi ng mabuting balita? Ngayong alam po natin na kung ang Diyos ay walang tinatangi at dapat ang lahat ay makarinig ng mabuting balita, ano po ang humahadlang sa atin, mga kapatid? Meron po ba? Kinakailangan pa po ba natin ng dalawin tayo ng anghel at sabihin sa atin, ha? Oh, bahagian mo si ganito, si ganyan. Mamimili ba tayo ng ating babahagian? At teka, parang ano yan medyo mahirap ang tao dyan. Pastor, pwede ba dito muna ako? Mamimili ba tayo? Kung ang Panginoon Kristo hindi siya nagtangi, no? Kung itong sila Pedro ay binuksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan na hindi dapat sila magtatangi, ganun din tayo na hindi dapat magtatangi. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, ano man ang sitwasyon ng tao na tinuturo sa atin ng Panginoon, maliit man yan, madungis man yan, mariman yan, mahirap man yan, kinakailangan natin abutin para sa Panginoon. Kinakailangan nilang marinig ang mabuting balita sapagkat yung misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay para sa lahat. Ano po? Sabi ron, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At syempre, magagawa natin yon kung tayo ay laging hihingi ng patnubay sa banal na Espiritu. Alam natin, hindi natin kaya mag-isa. Pero ang Panginoon ay nangako na meron tayong makakasama sa lahat ng ating gagawin para sa Kanya. At yun ay ang banal na Espiritu. Na nanampalataya tayo na kahit sa mga oras na ito ay naririto ang banal na Espiritu. No, kasama natin sa Kanya. So napakahalaga po yung ating mga patotoo. Ano po, dahil ito po yung magbibigay o magpapatunay na ang Diyos ay nasa atin. So yan lang po ang mensahe natin sa umaga ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po Father God sa paalala niyo po sa amin mula po sa iyong banal na kasulatan. Salamat po Panginoon na ikaw mismo, Panginoon Jesus, ay hindi nagtatangi. Wala kang pinipili, wala kang kinikilingan. At ang gusto mo para sa amin ay ganun din, Panginoon, na aming ibahagi ang mabuting balita para sa lahat. Hindi lang sa kung sino ang gusto namin, kundi kung sino ang gusto mo, sino ang kalooban mo, Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon, ay yung vision namin sa church na ito ay patuloy naming magawa. Dito po kami mag-focus sapagkat alam namin, Panginoon, na ito ay binigay mo para sa ikalalago ng iglesyang ito. At ganun din sa amin, ano man po yung nais mo na ipagawa sa amin, ay gawin namin. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay palaging sumasa amin. Nawa ang mensaheng ito ay patuloy na tumimo sa aming puso't isipan. At ito po ay maging lalong magpalapit sa amin sa iyo, Panginoon, upang magawa namin ang iyong kalooban, Panginoon, na ang binigay mong mission sa amin na humayo, mag-share ng mabuting balita sa lahat, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.